sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hi at good evening sa inyong lahat mga ka-online. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Finn. 36 years old na ngayon at kakapasok ko lamang ng work sa isang casino dito sa North EDSA. Certified po ako na listener ninyo, maparadyo man o mapa-online. Anyway, isa rin po ako sa mga avid Papa Dudut fans at 2022 pa ako subscriber ng Papa Dudut Stories sa Facebook at maging sa YouTube. Siya nga pala Papa Dudut, gusto ko lang i-share ang paranormal encounter ko together with my dorm mate dong pareho kaming college freshmen. Lumipat na kasi ako ng room months after graduate si Via. And feeling ko kasi ay hindi ako mag-isa kahit na wala na siya doon sa dorm. The reason why I had to share this with you, kasi dati akong yung taong confident na kailanman ay hindi makakakita ng mga multo pero nakakaramdam din naman ako ng takot for unknown reasons. Until nakita ko mismo sa dalawang mata ko na nag-e-exist sila. Etong na-encounter namin, grabe kong magpapansin. I'm not persuading you to believe in any of the paranormal existence, pero gusto ko lang malaman ninyo na marami pa tayong mga mararanasan sa pagdaan ng panahon. Ito na ang aking kwento. Natatandaan ko Papa Dudut na pagdesisyon na namin ng parents ko na mag-aaral ako ng college sa malayo. Subali magbabarko ako at sasakay ng eroplano sa lugar na ito. Kaya naman syempre nakadorm ako sa mismong school. Nasa 3rd floor ako noon, bali isang mahabang hallway tapos sa left side ay yung mga rooms. Nasa 15 rooms lahat yon at tig 2 tao kada room. Sa magkabilang dulo ng hallway ay CR. Nasa ika-13th room ako. Malas sa isipan ko kasi marami na akong naririnig na sumpa sa likod ng numerong yon. Ang itsura ng loob ng dorm ay may maikling hallway. 2 closet naman sa magkabilang walls ng hallway tapos ay left and right ay may kama at yung headboard ay nasa wall kung saan ang bintana na nasa gitna. So katapat mismo ng bintana ang hallway papunta ng door. Meron ding dining table sa may bintana at 2 chairs. Tapos sa dulo ng 2 kama is a study table. Papa Dudut, nauna na doon si Via since incoming senior na siya. Bago lang din siya na nagdo-dorm kasi sa bahay siya talaga umuwi. Yun nga lang kailangan niyang mas malapit sa school. This time kasi graduating nursing student siya, masasayang yung oras niya sa biyahe mula sa school especially pag may klase na sa gabi. Sa pagdaan ng araw Papa Dudut ay okay naman ako sa takbo ng buhay ko. Bilang estudyante doon at nasasanay na ako sa current city ko. Hanggang sa isang gabing umuwi ako galing sa isang convenience store. Bumili ako noon ng pagkain pagkatapos ng klase noong 7 p.m. Pagkatapos ay nagpahain muna ako at nakauwi ng bandang lagpas alas 8 ng gabi. Dumiretso na ako sa dorm at nagtaka ako na hindi ito nakalock. Sa isip ko'y baka nakauwi na si Via. Pumasok ako at bumati ng magandang gabi. May narinig akong habang inaalis yung sapatos ko sa may mini hallway para na rin ipasok sa baba ng closet. Tumayo ako at nilapag sa may dining table ang pinamili ko nang mapansing nakatalukbong si Via. As in,
Hindi ko makita kahit paa o kamay niya. Okay ka lang ba? Seryosong tanong ko sa kanya. Pero walang sagot. Inaya ko na lamang siyang kumain kahit na hindi niya ako pinansin. Habang kumakain ako kaharap yung bintana, ay hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Para kasing hangin lang ang nasa loob. Walang bakas ng siko o shoulder sa blanket. Parang wala siyang outline. I disregarded it pero pagkalipas ng 1 minuto ay gumalaw siya. Tatawagin ko sana ulit nang makita kong lumabas ang isang paa niya. Nagulat ako kasi ang puti, grabing parang bluish white. Nakastocking ba siya? Natutulog ng naka-uniform pa? Tanong ko sa sarili ko. Tapos ay napansin ko na parang ang hahaba rin ang daliri niya sa may paa. Parang hindi siya. Tatayo na ako noon pero bigla akong napako sa kinakaupuan ko tapos ay nagka-cramps ang buong katawan ko at hindi rin ako makapagsalita. Natulala ako sa kung sino o anuman ang nasa kama ni Via. Hanggang sa biglang nag-pop out ang paniniwala kong isang white lady. Dahil na rin puro puti yung apparition niya tapos ay accompanied with black color sa may taas at likod na parte. Hindi sila yung literal na puro solid figure ang makikita mo. Parang shadow na sumasabay sa hangin. Nasa may tuhod yata niya ako noon nakamasid kasi hindi ko pa rin magalaw ang katawan at ni ulo ko. Kaya sinarado ko na lamang ang mata ko noon at mangiyak-ngiyak na akong nagdarasal. Pero habang nagdarasal ako ay may maririnig akong mga chilling whispers na hindi ko maintindihan kaya hindi ako makapag-focus. Tapos may nakikita akong pale face na may mga malalalim na mata. Ang lamig na rin ng simoy ng hangin at parang nakayakap na sa akin ng white lady hanggang sa may yumugyog sa balikat ko at pagdilat ko ay si Via na ang aking nakita. Ano nangyari sa iyo, Fines? Bakit parang takot na takot ka? Concern na tanong niya sa akin. Niyakap ko siya noon at mas lalo akong gininaw. Kakatapos pa lang niyang maligo. Nakita niya ako nakaupo sa may dining area na parang umiiyak daw. Kaya dali-dali niya akong pinuntahan. Nakapikit daw ang mata ko pero tumutulo ang luha ko. Kaya sinubukan niya akong yugyugin. Nang hindi niya ako magising ay sinampal niya ako ng bahagya pero hindi pa rin. Kaya muli niya akong niyugyog ng malakas. Tapos nagising na ako at bigla daw nagsara ang nakabukas na pinto. Kasi naiwan niya daw na ganon dahil sa kondisyon ko. Ano nangyayari sa iyo ha? Bakit ka umiiyak at parang ang hirap mong gisingin? Muling tanong ni Via sa akin. Kasi Via, may nakita kong white lady na nakahiga sa kama mo. Pag-amin ko sa kanya. O hindi magandang biro yan ha. Huwag kang manakot ng ganyan, ang wika ni Via. Ewan ko Via, kung totoo ba yung nakita ko o pagod lang ako. Kaya kung ano-ano ang mga nakikita ko. Pero hindi ako nananakot sa'yo. Pagliliwanag ko. Pagkatapos noon ay tinanong ko siya kung bakit niya iniwang bukas ang pinto ng kwarto namin. Kwento niya ay nasa CR daw siya noon naliligo dahil may klase siya sa 9 PM. Tansya niya ay mga 10 minutes lang ang tinagal niya sa loob. Pero parang ang tagal kong na-paralyze sa sitwasyon na yon. Since may klase siya sa 9 PM, nag-decide ako na matulog sa kaklase ko sa baba. Samantala natakot din si Via na umuwing mag-isa. Kaya dediretso na lamang daw siya sa bahay nila. Kaya walang tao sa dorm that night. Samantala ay nakatulog naman ako ng maayos sa dorm ng kaklase ko sa baba. Kahit nasa papag lang ako humiga ay ayos na rin. Maliwalas ang kwarto nila ng dormmate niya kesa sa kwarto namin ni Via. Sa kabilang banda mag-aalas 8 ng umaga nang bumalik si Via sa dorm at doon ay naglinis muna kami ng aming kwarto bago kami pumasok sa school ng alas 10 ng umaga. Akala ko papadudot tayo ng una't huling makakaranas ako ng kababalaghan sa tanang buhay ko. Pero nagkamali pala ako. Isang gabi, nagpaalam si Via na uuwi muna siya ng bahay para bantayan ang kanyang kapatid na may sakit. Siya kasi ang naatasang mag-alaga dito dahil luluwas papunta ng probinsya ang kanyang mga magulang. At dahil takot akong mag-isa na matulog na mag-isa, sa aming kwarto ay muli kong pinakiusapan ang kaibigan kong nasa first floor na doon muna ako sa kanilang kwarto matulog. Pumayag naman si Elle
at ang dormmate niya ang si Carla. Akala ko Papa Dudut ay magiging maganda ang tulog ko nung gabing yon. Samantala bandang alas 11 ng gabi nang mauna akong matulog kina Elle at Carla. Ayoko ring maiwan na mag-isa na hindi patulog kaya pagkatapos ng kwentuhan ay unti-unti ko nang inalis ang sarili ko sa usapan at tahimik akong nagdasal. Pagkatapos noon ay pinilit kong matulog at nung nasa deep sleep part na ako, siguro nang magpakita sa akin ang dati kong kinakatakutan. Sa panaginip ko ay nagising ako dahil blackout. Inabot ko yung phone ko na nasa my dining table pero hindi ko makapa hanggang sa may nasagi sa kamay ko na parang basa. Yung bang basahan na basa pero walang marka ng tubig. Ganon ito kalamig. Nakaramdam akong nasa may kama lamang pala ang phone ko at sa pag-on ko ng flashlight, may nahagip ako sa may dulo ng hallway sa part ng pinto. May nakatayong puti talaga. Tapos yung gamit sa kwarto is parehas sa kwarto namin ni Via. Doon ko naalala na hindi ako natulog dito. Then naiba yung senaryo na nakahiga na ako. Tapos hindi na ako makagalaw. Hindi rin ako makahinga this time. Para akong malalagutan ng hininga. Patuloy akong nagdarasal noon at naimulat ko ang mata ko at nakadirekta sa may pintuan ng room ng kaklase ko. Nakita ko yung white lady dahil naka-on ang study light niya. Tumagilid ako sa kaibigan ko at nagtalukbong at nagdasal ako dahil nararamdaman ko ang negative presence lalo pat bukas ang bintana nila. Maririnig ko ang mga ingay ng dahong sumasabay sa hangin sa puno ng mangga sa likod ng dorm building. Malapit-lapit kasi sila sa may part na umaabot sa ilang parte ng puno. Yung sa amin naman ay sobrang lapit sa puno kasi magdudungaw ka ay empty backyard o bakura na ng school. Tapos ilang bahagi ng puno ang halos pumasok na sa aming bintana. Mamayang kaunti ay bigla ko naramdaman na may humawak na malamig na kamay sa aking sakong. Dahil dito ay muli akong napadasal ng Lord's Prayer tapos ay pinilit kong alisin ang paa ko sa pagkakahawak niya. Pero Papa Dudut, hindi bumitaw ang malamig na kamay at lalo itong humigpit sa pagkakahawak sa akin. Hindi nagtagal ay naramdaman kong tila may humihila na sa kumot ko. Hinawakan kong mahigpit ang kumot ngunit sadyang malakas ang humihila nito. Kaya nabitawan ko ang kumot at tumambad sa akin ang isang nakakatakot na anyo ng white lady. Nanlilisik ang mga mata nito sa akin at nakangisi na parang demonyo. Kitang-kita rin ang tila laway niyang kulay itim na tumutulo sa kanyang bibig na parabang asong nauulol. Dahil dito'y napasigaw ako. Kaso ang problema ay walang lumalabas na boses sa aking bibig. Hindi na rin ako makagalaw as in parang marami ang pumipigil sa mga kamay pa ako at buong katawan ko. Mamayang kaunti ay dahan-dahang gumapang ang white lady papunta sa aking ibabaw. Naaamoy ko siya, nakakasuka dahil para akong nakakalanghap ng nabubulok na bangkay. Pakiusap, umalis ka na sa harapan ko in Jesus' name. Lumayo ka sa akin. Mahinang sambit ko habang naiiyak na sa sobrang takot. Pero hindi kumibo ang white lady at sa halip ay lalo pa niyang nilapit sa akin ang kanyang mukha. Doon ko nakita ang kahindik-hindik niyang mga mata na tila galing sa kailaliman ng lupa. At ang amoy niya ay lalong sumasangsang. In Jesus' name! In Jesus' name! Pilit kong binabanggit yon kahit halos walang boses ang lumalabas sa aking bibig. Pero walang epekto, Papa Dudut. Dahil kapag binabanggit ko ang pangalan ng Diyos ay lalong sumasakit ang pagkakahawak sa mga paa at kamay ko na para bang napapaso na ako. Ano bang kailangan mo sa akin? Gusto mong tulungan kita? Ano? Tanong ko sa kanya. Pero hindi sumasagot ang white lady at mukhang wala siyang balak na humingi ng tulong. Naroon lamang siya para manakot o maaari ding manakit. Mamayang kaunti bigla na lamang akong nagising sa aking bangungot. Pero alam mo yung feeling na parang hindi bangungot yung nangyari sa'yo. Tumingin ako sa aking paligid at kaparehong-kapareho ng nasa panaginip ko. Samantalay nalimpungatan naman sina Carla at ako ang una niyang nakita. O Fines, bakit gising ka pa? Binangungot ako. May white lady daw na lumapit sa akin habang natutulog ako dito. Pag-amin ko. Ganun ba? Wika lang ni Carla. Para bang hindi na siya nasurpresa sa mga sinabi ko. Hindi siya katulad ni Via na sinabihan pa ako na baka nananakot lang ako. Suspect ako si Carla mukhang may alam siya sa mga nangyayari. Mukhang hindi ka yata nasurpresa sa sinabi ko. Hindi ba matagal ka na nagdo-dorm dito?
Tanong ko pa sa kanya. Oo, matagal na ako nagdo-dorm dito since first year pa lamang ako. Fourth year na ako ngayon, sagot ni Carla sa akin. Alam ko yung sinasabi mo, dagdag pa niya na siyang nagpaintriga sa akin. Anong ibig mong sabihin na alam mo? Bakit? Nakakakita ka rin ba ng white lady dito o sisa ko? Tumango naman siya sa akin bilang sagot. Nung first year ako nagpaparamdam at nagpapakita din siya sa akin. Siyempre natakot ako noon. Tapos walang maniwala sa akin. Iniisip pa nga ng mga kasabayan kung nagdo-dorm dito na gumagawa lang ako ng kwento. Pero totoo, ilang buwan din akong ginimbala niyan. Kwento sa akin ni Carla. Kung ganoon, bakit hindi ka umalis o lumipat ng ibang dorm o sisa ko pa sa kanya? Nagpatuloy naman si Carla sa pagkukwento. Ang kwento noon sa akin ng isa sa mga naging senior ko noon na nag-dorm din dito, kada taon ay merong isang nangungupahan dito ang minumulto ng white lady na yon. At dahil ikaw ang baguhan, ikaw ang napagtripan niya, ang sabi niya. Paano mo natiis yung mga pagpaparamdam at pagpapakita sa'yo ng white lady na yon? Tanong ko pa sa kanya. Nagstay ako dito kasi ito lamang ang dorm na afford ng mga magulang ko. Mas malaki ang kamurahan nito kumpara sa ibang mga dorm. Kung hindi ako magtitiis, paano nang kinabukasan ko? Kaya naisip ko noon na lakasan ko na lang ang loob ko. Total, ang mga multo naman ay walang kakayahang makapanakit ng tao basta malakas lang ang pananampalataya mo sa Diyos. Siguro after 2 months ko dito sa dorm, hindi na rin siya nagparamdam. Napagod din kasi unti-unti na ako nasanay sa kanya. Kwento pa niya. Buti ka pa matapang kaya nakasurvive. Ako parang hindi ko kayang isurvive ito, ang sabi ko. Teka, nung alam mong may nagmumulto dito sa dorm, hindi ka man lang tumawag ng pare o albularyo? O kaya alamin kung anong pinagmula ng white lady dito? Baka kasi isa siyang kaluluwa na hindi matahimik, dagdag ko pa. Naku, wala na akong oras para doon. Hindi ko na inalam kung sino ang white lady na yon kasi wala rin naman akong pakialam. Dagdag lang yon sa mga alalahanin ko. At sa katulad ng sinabi ko kanina, kaluluwa lang yan. Hindi yan makapananakit ng tao, aniya. Pagkatapos noon ay inaya ako ni Carla na uminom ng kape at kumain ng tinapay na may liver spread. Pagkatapos noon ay natulog na siya habang ako naman ay hindi na natulog at sa halip ay nag-Facebook na lamang noon. Samantala hindi ko pa rin matik na na-experience ko ang bagay na yon. Kaya humingi ako ng tulong noon sa isang espiritista na kakilala ng isa kong kaklase. Si Minda, isang middle-aged na babaeng naging kabuhayan na ang pakikipag-usap sa mga multo. Dinala ko siya noon sa aming kwarto. Pagpasok pa lamang ni Minda ay sinabi na niya sa akin na meron ngang white lady sa kwarto namin. Aling Minda? Gusto kong malaman kung bakit ako ginagambala ng white lady. At saka anong klase ba siyang nilalang? Dati ba siyang tao? Tanong ko. Makalipas ang ilang minutong dasal at ritual ay nagsalita din si Minda. Hindi siya dating tao, kundi isang babaeng engkanto. Binati at tinawag mo kasi siya, kaya simula noon ay hindi ka na niya tinigilan. Sagot nito. Napaisip ako sa sinabing yun ni Minda. Tinawag? Binati? Paano ko ginawa yon? Hanggang sa naalala ko yung unang linggo ko sa dorm. Noong pagkapasok ko kasi sa dorm namin pagkatapos kong bumati ng magandang gabi, inaya ko siyang kumain habang nag-aalis ako ng sapatos. Dahil doon ay may naimbita akong hindi nabibilang sa mundo natin na hindi matahimik. Pagkatapos ay sinabi rin ni Minda sa akin na nakatirang engkanto sa may puno at dahil sa malapit lamang ito sa kwarto namin kaya nagkaroon ito ng pagkakataong bumisita sa amin. Paano siya matatahimik? Yung hindi na niya ako guguluhin pa? Tanong ko. Kailangan mong mag-alay ng buhay na manok tapos ay papatayin mo dito sa loob ng kwarto. At ang dugo naman ng manok ay dahan-dahan mong ibubuhos sa may ugat ng puno kung saan siya nakatira. Kailangan ikaw mismo ang pumatay kasi ikaw ang kanyang napili. Paalala pa nito. Nung una, papadudot ay natakot akong gawin ito. Pero sa tulong ni Carla at ni Minda ay naisagawa namin ang huling ritual. Nakakasuka lang kasi first time kong pumatay ng manok. At ang dugo nito ay unti-unting naming ibinuhos sa may ugat ng puno kung saan nakatira ang sinasabing white lady na isa palang engkanto. Pagkatapos noon ay nagpasya si Carla na linisin ang manok.
Natuwa ako sa kanya kasi mukhang bihasang-bihasa siya sa paglilinis nito. At nang malinis na ay nagluto siya ng tinolang manok kung saan ay pinagsaluhan namin yon ni Via at Elle. And to our surprise, Papa Dudut ay hindi na nagparamdam sa akin ng white lady na engkanto pala. Naging tahimik naman ang buong school year ko pagkatapos noon. Pero nang matapos ko ang first year ay lumipat na ako ng dorm, mas malaki at mas maayos ang facilities at wala rin kababalaghang nangyayari sa paligid. Papa Dudut, at hindi nagtagal ay natapos ko din ang nursing. After kong magkaroon ng lisensya ay nag-work ako sa maraming ospital. Nagkaroon din ako ng pagkakataong makapagtrabaho sa Dubai bilang isang nurse. Pero hindi ako naging masaya noon. Kaya noong 2022 ay naisipan kong mag-iba ng career path at napadpad ako sa isang casino sa Parañaque bilang casino dealer. Naging masaya naman ang work ko bukod sa hindi ako masyadong pagod unlike noong nurse ako. Hindi nagtagal, year 2023 ay naging pit supervisor ako. At ngayong taon ay naisipan kong mag-transfer sa bagong tayong Quezon City branch ng casino dahil mas malapit ito sa tinitirhan ko. At heto ako ngayon, kakasimula pa lamang sa bagong environment. Anyway, simula nung college ako ay hindi na ako naka-experience ng nakakatakot at kababalaghan. Thank God. Dati hindi ako naniniwala sa mga ganyan pero dumating ang panahon na personal kong naranasan ito. Nakakatakot pero marirealize mo din sa huli na ang panlaban mo sa mga ganong klase ng paranormal events ay ang matibay mong paniniwala sa Panginoon. Papa Dudut, heto lamang ang may babahagi ko sa inyo. Maraming salamat at sana'y mapili mong basahin ang kwento ko. God bless to you and your family. Ang inyong kaibigan, Finesse. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.